Ginamit daw ang team building sa Dipakulaw Aurora para buuin ang final roster ng Ateneo basketball team na isasabak sa UAAP. Doon daw sinubok ang limitasyon ng mga manlalaro. Pero ayon sa PNP-CIDG, imbes na team building, nakitaan niya ng mga elemento ng hazing sa pamumuno ni Coach Tab Baldwin. At live mula sa Camp Crame sa Quezon City, nasa frontline ng balitang yan si mobile journalist Jazz Paredes. Jazz, ano bang mga elemento ng hazing ang nakita sa investigasyon? Says nakaranas hindi lang physical, kundi psychological na pagpapahirap ang dalawang student athletes na sina Rene Baterbonia at Divine Adili. Pinwersa pa itong mag-calisthenics sa ilalim ng masamang panahon. May elemento ng hazing. Ganyan ang lumalabas sa investigasyon ng PNP-CIDG sa nangyaring team building ng Ateneo Blue Eagles sa Dipakulaw, Aurora, kung saan nalunod sina Rene Baterbonia at Divine Adili. Una, may physical at psychological suffering umano sa mga baguhang miyembro, tulad ni Baterbonia na incoming freshman sana sa Ateneo. Pangalawa, may physical at psychological activities tulad ng sapilitang calisthenics at pagiging exposed sa masamang lagay ng panahon. At pangatlo, ginawa ang mga ito bilang prerequisite para maging bahagi ng team, tulad daw ng ginagawa sa ilang organisasyon o fraternity. Ang Anti-Hazing Act of 2018 ay revised na po yan sa dating batas. At dati pong iniisip natin, ang hazing ay initiations lamang. Ngunit dito, ang team building at training ay nag-crossover papunta sa hazing. Ayon pa nga kay Interior Secretary John Vic Remulla, hindi basketball-related ang mga aktibidad sa nangyaring team building. We have over 620 pages of testimony, all which corroborate to the fact that they were subjected to extreme weather and extreme conditions which resulted in death. Dagdag pa ni Remulla, nagpatibay rin sa irerekomendang reklamo ay ang inconsistent na testimonya ng nagbitiw na coach na si Tab Baldwin. Nung tinanong namin si Tab Baldwin kung may nangyari ng ganito dati na muntik malunod, sabi niya wala. However, his former players testified that they nearly drowned. Sa salaysay raw ng isang dating player na si Norman Aaron Black, muntika nang malunod ang mga kapwa niya manlalaro na sina G-Boy Babylonia at Ike Chibueze noong 2016 dahil sa panic. Sinagip lamang daw ito ng isa sa mga coach. Pinigyang diin pa ni Remulla na may 5 miyembrong nagsabing hindi sila marunong lumangoy nang mangyari ang team building. Nung nalaman niya na hindi marunong lumangoy, binigyan niya ng information kung paano mag-handle ng rip currents. So alam niya na hindi lumangoy, alam niya na hindi marunong lumangoy, pero tinuruan niya pa rin paano mag-handle ng rip current. So nakita namin na alam talaga niya. He was of full knowledge that this could possibly happen. Lumalabas din sa investigasyon na ang team building ay requirement para maging miyembro ng Ateneo basketball team. Nagkaroon din daw ng team building para mabuo ang 17 isasali sa final roster para sa University Athletic Association of the Philippines o UAAP. Ibig sabihin, mula sa 20 atletang kasama sa team building, 3 raw ang hindi mapipili. Kaya ngayon, inirekomenda ng PNP-CIDG na ireklamo sa paglabag sa Anti-Hazing Act si Baldwin at 10 iba pa na may koneksyon sa insidente. Kabilang dyan ang kasamahang coach, student managers, physical therapists at ball boys na kasamang nagplanon at nagkasa ng team building. Formal nang naghain ng referral at o rekomendasyon ang PNP-CIDG sa Department of Justice. Kinumpirma naman ng Department of Justice na natanggap na nila ito. Sisiyasatin nila ito para malaman kung may sapat na ebidensya para umusad ang reklamo. Ses? Jazz, may sagot na ba ang kampo ni Coach Baldwin at mga inirerekomendang sampahan ng reklamo ng PNP-CIDG?
Ses, sa ngayon ay wala pa tayong natatanggap na sagot mula dito sa 11 individual, kabilang na si dating head coach Tab Baldwin, kaugnay ng rekomendasyon na sila ay makasuhan sa violation ng Anti-Hazing Act. At ngunit kaugnay niyan ay naglabas na rin ng statement ang Ateneo de Manila University na sila ay nirerespeto ang rekomendasyon ng CADG at sinasabi nilang sila ay makikipag-cooperate sa naging rekomendasyon ng CADG. Ses? Maraming salamat. Mobile Journal, Jazz Paredes. Mga kapatid, Cheryl Hosing po. Maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong issue at headlines. Mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.